Ay, magandang gabi mga boss, mga kamping, mga kabunyog. Bukas last day na po ng 2024, no, mga friend. Nagano lang ako rito eh. Magbigay ko tayo reaction dito, no. Ay, salamat po tumadagdag na subscriber. Sige pa, konti-konti, okay na yan. Drag Me to Hell, the Sara Duterte saga. From being crucified to floating revenge. Meron itong one day ago, 35,000 views. Oo, pakinggan natin at magbigay tayo ng konting reaction dito. Ito ang mga accomplishment ni Sara Duterte sa taong 2024. Ang problema niya kasi, nakalagay yung pangalan ko doon sa libro. At yung libro na yan, ibibigay namin doon sa mga bata. At yung mga bata na yan, may mga magulang na boboto. At yung sa Senado ho ito, di ba? Baka nakakalimutan nyo. Babalik na ho siguro itong ito eh. ABS-CBN News ho ito eh. Oo, tuloy. pangalan ko ay nagkalat doon sa kung saan man ibibigay yung libro. Madam Chair, we commit to send tomorrow everyone in this room a copy of the book. Madam Chair, hindi ko maintindihan yung ugali ng ating resource person. It is a simple question. Talagang hindi mo maintindihan niya, Senadora. Yung tatay nga niya, hindi rin maintindihan yan. Tuloy. Paulit-ulit na this is politicizing. Ang VP ang nagbanggit ng salitang boboto. Wala akong sinabing boboto. I'm simply asking, hindi ko ma-imagine we're making so much trouble, so much fuss about a 10 million peso item na itinatanong ko lang simpleng, what is the book about? At ilang kopya ang bibilingin ng gobyerno sa halagang 10 milyong piso at i-distribute. I don't appreciate this kind of attitude, Madam Chair. Usually, ang resource persons natin ay nagbibigay ng parehong institutional courtesy sa legislature na ipinibigay natin sa executive. I don't appreciate this kind of attitude. Gino, do you have Madam Chair? Madam Chair. Yes, Madam Chair. Pakishare nyo rin po ito mga boss, itong vlog na to, no? Pakishare nyo. Para paano, baka magising ho. Kasi sa survey, mataas pa ho survey nito. Maski na ho bumababa siya. Sabi niya, uusap-usapan na. Bumaga pa survey. Paano halos nasa 50% pa rin yata ang trust rating ito whatsoever. Okay. At may pagkakataon pa ho talaga ito dahil kumbaga sa sumusigunda na presidential candidate, si Tulfo yata nangunguna ngayon, di ba? Tapos eto na. Tapos malayo na yung sila Senador Rizon Tiveros, si Martin Romualdez. Si Bibi Leni, malayo dito. Survey survey kasi yan, Tuloy. Hindi ko rin maintindihan ang ugali ni Senator Risa Ontiveros and I do not appreciate, ano yung sinabi niya? I do not appreciate. Anong una si Tulfo raw, at saka eto, pangalawa. Tapos malayong pangatlo na sila BP Leni, sila Martin Romualdez, malayo na. Pakinggan, eto. This kind of behavior and attitude. Of course not. I do not regret running for Vice President kasi imagine niyo kung ako mayor ngayon at hinahabol-habol nila ako dahil... Pasensya na ho mga friend i-share nyo to, baka marami pa hong wala sa sarili na naniniwala pa rin na matino itong tao na to, no? Tingnan nyo kung sumagot, Alam nilang pwedeng tumakbo ito sa 2028. Diba? Diba? Ibig sabihin talagang nangangarap pa ito sa klase ng galaw nito. Nangangarap pa talagang hindi nangangarap talagang posibleng tatakbong presidente ito. Oo. Hindi nga ma-impeach di ba? Di ba? Hindi rin madisbar. Di ba? Ewan ko dito sa gobyerno dito. Tutuloy. O, diba? So,
Bakit ko nire-regret yan? Hahabulin nila ako. Alam nyo, kahit matanggal nila ako as Vice President, hahabulin nila ako until the day na maupo sila sa 2028. Ang hinahabol sa iyo, Sara, yung paano mo inubos yung mga budget na 612.5 million, yun ang ipaliwanag mo, hindi ka naman hinahabol eh. Oh, wala namang hinahabol sa iyo, binigyan ka nga ng napakagandang budget, di ba? Eh, inubos eh. Yun ang hinahabol. Tuloy. Ano? Ano? Ngayon na! Yeah. Sige. Alam, mahirap sagutin ang 2028 kasi imagine niyo, pagbaba ko dito, nahulog ako doon sa hagdanan. 'Di ba? Eh namatay ako bukas. Sayang yung paghahanda ko. Sayang yung Abogado talaga to, no? Anong galing ng reasoning ability nito? Kalat na yung bata mo. paghahanda ko. Dahil ang layo ng 2028. Dapat magplano for 2028 sa 2027 at for Kaya ikaw, His Excellency, mag-iingat ka. Baka pagbaba mo nga naman sa hagdan sa Malacanang, mahulog ka. Presidente ito! Automatic. Patay tayo dyan. quarter ng 2026. The new year just a minute away. Madam Chair, I will forgo the opportunity to defend the OVP 2025 budget proposal by question and answer. I will leave it to the House of Representatives. Eto sa Kongreso naman to. Ha? Andito yata yung Quadcom. Oo. Tignan nyo ginawa ni Sara sa Quadcom. Ha? To decide on the 2025 budget. Honorable Rosas, may we proceed? Madam Chair, Ayaw tayo sagutin, Madam Chair. Hindi ko maintindihan kung bakit tayo ayaw sagutin. Napakasimple po ng mga tanong natin. It is about dates. It is about confirm. Ito ho ang mga pinagsama-sama na ho siguro na ABS-CBN to. Ito ho ang mga nagawa ni Sara Duterte nitong 2024. Oo. Na para sa akin, hindi ho makakalimutan na sambayan ng Pilipino. Doon sa mga may tamang pag-iisip, ha? Oo. Kagaya rin sinabi ni Tony Conti na si Duterte hindi rin mawawala sa record maski na mamatay na siya. Yung pangalan niya, yung kanyang legacy, mananatili sa buong Pilipinas bilang kauna-unahang presidente na nakakasuhan ng crimes against humanity. Diba? O, tuloy. Confirming yung mga dates, Madam Chair. So ayaw tayo sagutin at sa harap ng publiko. Ang publiko po ay may karapatang malaman ito. Kaya po tayo nagka-question kaugnay dito, Madam Chair. This is about transparency and accountability, and it doesn't exempt the office of the Vice President. No, Madam Chair. Madam Chair, Yes, Madam Vice President. she may not like my answer. Ayun pala, she minute like, no? O, tuloy mo, she minute. She may not like how I answer. She may not like the content of my answer. But I am answering. I do not have to answer to her. If I want to answer to the people, We note that, Madam Vice President. if I want to answer to the people, You may proceed, Honorable Rosas. Madam Chair, kailangan po natin with the Supreme Court Madam Chair. O, yan ho yung binibigyan nila ng parliamentary courtesy na isang Duterte rin. Yung anak nga ni Digong na binibigyan din ng parliamentary courtesy ng Senado at ng Kongreso. Maski na binabastos na sila, parliamentary courtesy pa rin. Ewan ko, tuloy. Ang dokumento ipinapasa sa opisyal na gobyerno, Madam Chair. I believe yun po ang kailangan natin gawin, sa isang simpleng mamamayan, kapag nagkamali ka ng kahit isa sa doon na sasagot ka, Madam Chair. Yes, Honorable Rosas, please proceed. Nagpapasa tayo ng application, kailangan tama ang nakalagay, Madam Chair. Sulit sa'yo kapag nagkamali sa ganyan din ang Need to be acknowledged, Madam Vice President. Isa-isa lang Hindi naman pwedeng sabihin Tama sabi ni Secretary ni
Llamas di ba? Oh. Pag naipit ito, tataob nito mesa. Come to the point, pinapapatay na nga si Marcos at saka yung asawa niya. Di ba? Tuloy. niyo na hindi ako sumasagot dahil hindi niya gusto yung sagot ko. We move to the next Madam Chair, person on the list. Madam Chair. Madam Chair, hindi na po tayo matatapos. Yan ang sinabi ko sa iyo kanina. Ayaw mo maniwala sa akin eh. Aabot talaga tayo ng bukas dito. Diba? Madam Chair. Kaya sabi ko napakalayo ni VP Leni Robredo rito. Nung si VP Leni Robredo ang Vice President, walang ganitong senaryo. Di ba? Kaya siguro natalo ka sa pagkapangulo. Di ba? Kailangan ganito ka para mataas ang rating mo sa survey. Kailangan ganito ang ugali mo. Oo. Kita mo hanggang ngayon, mababa pa rin ang survey ni VP Leni Robredo kung sakasakaling siya maiisipan niyang tumakbo sa 2028 presidential election. Pero ito, bumababa pa pero 50% pa rin yata, 49 ang nito. Trust rating nito. Oo. Sa survey, ha. O, pangalawa kay Tulfo to. O, sige, tuloy. Is this an inquiry regarding... He said, Yes, and Yes, please, ma'am. I remind also Yes, our ma'am. first persons to please act in a respectful manner. Pasensya na po, hindi po kasama sa Parang sinabi ni itong si Kimbo. Huwag ka naman bastos. Yun ang dire. Please act in a respectful manner, di ba? Hindi yata nakuha ni Sara yung ibig sabihin ni Kimbo kasi bastos na yung bunga ni Sara wala siyang pakialam basta hindi niya magsasabi. Sasalubungin niya, wala na. No. Tira. sa poder ninyo ang pagpa-fire ng presiding officer ng hearing na to. Pinapapire nga pala si Kimbo. Siya ang presiding officer Sabi ni Sara, palitan nyo na yan. Alam nyo. Utay. May hawak talagang alas to. Oo, hindi na Hindi na ma-impeach, maski na binastos na sila. Wala pa rin makita ng 105. Asa na yung 105 signature? Para mailamsan pa na raw doon sa Malabo. VP Leni kasi mabait kailangan talaga tigre kayo, diba? Tuloy. So yes, so if you allow members of the House of Representatives lines like what you just said, Kita mo, may pati-pati pa pa. Allow. Tibay talaga ito. like pusit, bakit mo ako kinocrucify for saying a fact that somebody is convicted of child abuse sitting in the chair? Pusit, and then I cannot fire the presiding chair. So bakit? yes, Bakit napaka one-sided nito na? noted po. Dahil ba madami kayo dyan sa kabila? Mabigat yun, Kongreso ng Pilipinas to. Harap-harapan, One-sided kayo. Pero walang imik yung mga dito. Quadcom. Oo, no? Talagang binaboy niya ang Kongreso, di ba, mga friend? Tuloy. Kabila at nag-iisa ako dito? We note all your comments, ma'am, and let us now proceed. Pinagtutulungan niya siya, Wala namang tinatanong na masama, di ba? Sasagutin lang niya, di ba? Kung wala na siyang maisagot, nanggugulo na siya. Di ba? Mga friend, yun Tuloy. Thank you. Diba? Gusto nila mag-impeachment, diba? Yeah. So apparently, pakiramdam ko at sa tingin ko sa mga nangyayari, wala silang kaso for impeachment. Kaya sila nandyan. Kaya sila sige hanap ng kung anong gagawin. Okay, tamo? Wala pa raw silang sa impeachment. Gusto lang siya impeach, kaya hanap sila ng hanap. Yung ginagawa niya ito, hindi pa baka impeach to. Pero sa kanya, napakagaling niya, wala siyang kasalanan Ito pinagkaiba doon sa tatay niya. Yung tatay niya inaamin na siya, ako na lang ang ikulong, wag lang yung mga pulis. No, nasumunod sa gusto ko. Ito hindi tuloy. Hindi nila. Ngayon, ang trap ni Franz Castro, ni Trillanes,
is impeachment. Gumawa sila ng isa pang track na resignation. Parang kapalabas nila, impeach ka namin for wrongdoing, whatever. And then, itong isang grupo na ito, umalis ka dyan. Kasi kapag hindi ka umalis, kapituko ka. Pero, hindi naman kasi ako sasagot sa young guns. Dahil, kailangan ko sumagot sa 32 million na bumoto sa akin. Hindi. Yun nga, ano talaga to, no? Hindi raw siya sasagot sa young guns. Kailangan daw niya sumagot sa 32 million na bumoto sa kanya. Kaya nga, tinatanong ka dyan para malaman nung 32 million na bumoto sa'yo na sinasabi mo, ang side mo. Abogado ba to? Totoo, nakakapagtaka na, no? No, hindi ako yung sasagot sa young guns. Sasagot ako sa 32 million na bumoto sa akin. Kaya ka nga tinahan dyan para sa paliwanag mo sa 32 million, wala na yung 32 million mo, Sara, di ba? Nakita mo yung mga mausog, wala. Hindi ka pa nga mga 2,000 tao. Libo hindi milyon. Isa 32 million ang bumoto. Taragis ka araw-araw. Hindi sa isa or dalawa na tao. Kaya hindi ako aalis dito dahil nilagay ako ng mga tao dito believing that I will work for the country. And that is what we did. We worked. Ang secret. At that point, may sakit na ako. Wasn't feeling very well. Nandun lang ako, nakakatayo ako doon kasi may gamot ako. Gusto ko, tanggalin yung ulo niya ba? I realized, toxic na yung relationship. And it did not help. Paka-share po ito, 35,000 views pa lang po ito 1 hour ago dapat po ito. Mga 100,000, 200,000 views na to Kasi legacy ni Sara to. Sa 2024 na mga pinagagawa niya sa bansa. Hindi ho makakalimutan sana tong tao, no? Pupugutan na raw niya ng ulo si Bongbong dito. Help na itong dalawang katabi ko, tumawa pa. Pinagtawanan pa nila yung bata. And I saw the humility. Mantakin mo, bata ang tawag niya doon sa PMA graduate. Taragis, bata, ika. Oo. Lord. Sa face ng bata, I wanted to help him. Gusto ko sabihin sa kanya, itong relo ko na lang, relo ito ng Vice President, ito relo ng Presidente, pero I hope this will do. And then I realized na baka mas lalong mapahiya yung bata if I do that. So I just imagined myself cutting his head. So isang beses sinabihan ko talaga si Senator Amy. Sabi ko sa kanya, kung hindi kayo tumigil, huhukayin ko yung tatay ninyo. Itatapon ko siya sa West Philippine Sea. Sinabihan ko si Senator Amy. One of these days, pupunta ako dun, kukunin ko yung katawan ng tatay niyo. Tapon ko yan dun sa West Philippine Sea. I don't think sumagot siya. Hindi ko maalala. Nandun pa yun sa group chat. Meron mga nakakita. Meron tao. Martin Romualdez, Lisa Marcos, Bongbong Marcos. Huwag kang mag-alala, ma'am, sa security ko. Kasi may kinausap na ako na tao. Sinabi ko sa kanya, kapag pinatay ako, patayin mo si BBM, si Lisa Araneta, at si Martin Romualdez. No joke. No joke. Nagbilin na ako, ma'am. Pag namatay ako, sabi ko, huwag ka tumigil hanggang hindi mo mapatay sila. And then he said yes.
Grabe, no, mga friend? No? Walang kagatul-gatul, ano? Layo talaga ni VP Lenny. At ito ang tumalo kay Kiko Pangilinan sa pagiging pangalawang Pangulo. No? Itong klase na ito, no? Na ibinoto raw ng 32 milyon tao. Ay, magulo yung budget ng Pilipinas. Ewan ko. Ayoko nung ano dyan. Bahala na yung mga tatalino talaga. Sila Atty. Enzo Recto, sila Atty. Claire Castro, busisino nila yan eh. Oo. Mahaba ho kasi maganda ho kay Atty. Claire. Oo. Kay Atty. Enzo maganda ho talaga. Oo. Tuloy mo. Dito ho yung yung Quadcom na nag-iimbestiga, no? Wala ho. Kumbaga sa manok to si Sara Duterte. Maski na tad-tad na ng tama, talagang papalo. Kailangan pitpitin mo ulo nito para uminto. Kumbaga sa manok, oo. Pero, nilusob niya lahat. Tumayo, pinuntahan yung mga nandun sa nandiyan sila ako, nandiyan sila Abante, nandiyan sila Chua. Quadcom to eh, oo. Oh, tuloy. Pero yung mga ibang resource person, nakakita mo naman, pag nagkamali ng sagot, contempt! Pero ito, wala, nilusob sila sa harapan. Wala, hindi nila makontempt-contempt, di ba? Parliamentary courtesy. Maski na binababoy na sila, parliamentary courtesy. Wala man lang nakapagtaas ng boses dito eh. Kay Sara Duterte, wala. Napanood ko ito eh. Oo. Puro po sila po. Oo, your honor. Sige, tuloy. Hindi pwede ganyan. Hindi pwede. You are not the chair. You are the chair. You allow me to talk. You are not. The rules of court is not given. Sarap naman! Hindi kami naka-point of order, Mr. Chair. Wala kaming nakampi. Puta, oh. Hindi kami maka-point of order, Mr. Chair. Wala kaming kakampi. Bias kayo dito. Naapin nyo kami. Dito ho yata yung nagkakandahimatay yung mga tinatanong tungkol ho doon kila Mary Grace Piatos at kung ano-ano. Oo. Oh. Ito yata yung nakontempt yung darling. Darling niya. Si Lopez ba yun? Oo. Grabe pa na kailangan. Lintik, no? Normal pa yan. Normal kaya. Italo pa nito lasing, O, di ba? Kongreso to, di ba, mga friend? Ang bangis ng kongreso, di ba? Mga resource person, hindi po pwede. Pero si Sara, parliamentary courtesy. Dito, si Wilkins Villanueva, di ba?
yung Grijaldo, hindi po pwede, pero si Sara. Tapos sila lahat kay Sara. Tameme sila, o tuloy. Station shoes. Yan na nung umarte na yung umarte. Nung hinimatay na yung kanyang darling, yung kanyang kanang kamay, si Lopez. Dito, yung La Chica, sumabay na rito yung La Chica. Hindi na natanong si La Chica at hindi na natanong talaga yung Colonel La Chica dahil nag-interrogate na raw ang Armed Forces of the Philippines. Kaya sabi ni Chua, hindi na kami makikialam, baka makasagabal pa kami sa investigasyon ng Armed Forces of the Philippines. Hindi na kayo mag-ano dyan. Just lang po. Sir, hindi pumakay na yung ano. Sige lang po. Okay na kami. Walang gagalaw. Sige lang breathing space. Sige lang, sir. Walang tumulak. Sige lang breathing space po. Sige na. Sige na. Ang veterans na tayo. Sige lang. Ayun, stretcher. Breathing space lang po. Para sa stretcher. Para hindi na tayo ito. Sir, kasas po ho. Sir, patulong lang. Para makagalaw yung stretcher. Papuhat lang. Kasi lang yung camera nyo. Kaya lapit, wala. Ayun, pwede naman pala. Okay lang. Wala nang maisagot, di himatay na. Di tapos ang tanungan, di ba mga friend? Kasimpleng ano pag mga royalty, ha? Dadaan po yan. Sige na po, dadaan siya. Hindi kami lapit, sir. Baka may wala kami. Taas lang kami, ma'am. Mabigyan na po lang kung ano yung traffic space. Sige po, ako na. Okay na po. Ma'am, what's your comment on these sensitive questions po? Do you think that sir, wag kayo na. Forward boys. Pag namatay ako, I already asked a person to take revenge against 3 individuals. So, my question now to the administration, is revenge from the grave a crime? So, but you already talked to a person. Yes. Do that. Yes. In the event that you get killed. Yes. Yes. So that much is clear. Yes. So I have to die first. They have to kill me first. They have to kill me first. So now they can't kill me anymore. Unless they want to die. Yun ang sinasabi ko mga friend. Nagtatanong pa yung NBI kung sino raw ang gustong pumatay sa kanya. Yun yung sinasabi niya na Di ba maliwanag na ang nagtetret sa kanya, itong 3. Di ba? Ayan pag namatay ako,
walang ibang pumatay sa akin kundi yung 3 na pinapapatay ko rin. Oo. Anong klase naman yun? Tapos, gusto pa nilang tanungin kung sino raw ang nagtetret sa buhay niya. Aliwanag din yung 3. Ang gusto pumatay sa kanya. NBI naman. Di na masyado mahirap isipin yan. Ano pa tinatanungin nyo kay Sara? Walang gusto... Yung sinasabing Sara na may gustong pumatay sa kanya, na may threat ang buhay niya, yung si Bongbong, si Lisa, at saka si Romualdez. Oh. Wala nang iba. Yun ang laman ng tuktok niya. Na palibhasa eh. Hindi naman siguro ano eh. Marami nang namatay dahil sa mga to eh. Dahil sanay silang magpapatay. Di ba? Kaya nga may kaso sa crimes against humanity, sa dami ng mga nangamatay dahil sa kanila, di ba? Oh. Kaya yun ang ano niyan. Kaya anong inaano ng NBI, gusto nilang malaman kung sino may nagte-threat sa kanya. Ayan na, wala hong threat sa kanya. Yun ay laman ng tuktok niya na ipinapapatay siya ni Marcos, nung mag-asawa, sa kasi ano. Kaya yun nga, sabi niya, kumausap na ako. Ha? Pag ako napatay, walang ibang pumatay sa akin. Nagpapatay sa akin, hindi yung 3 yan. Kaya patayin mo rin yan. Oh. Ano yung iniimbestiga ng NBI dito? Kung sino ikaampa? Yung 3. Kaya, hindi nakaganti si Benigno Aquino Jr. kasi hindi siya nagbilin. But you know, Benigno Aquino Jr. is not Sara Duterte. So, ibang tao din siya. Ibang tao. Mahiya ka naman, Sara, kay Benigno Aquino Jr. Napakalayo mo naman. Si Benigno Aquino Jr., walang ganyang klaseng mga kaso. Oo, na kinasasangkutan mo ngayon. Walang pagnanakaw si Benigno Aquino Jr. Ikinumpara mo sarili mo. Talagang, ano rin, no? Kapala na lang talaga rin ang mukha. Eh, no? Wala na masabi, oh. Oh, tayo mo si Benigno na nanahimik na namatay. Eh. Matagal nang patay, eh. Naalaman ng tuktok niya, si Marcos ang nagpapatay at hindi nagbili ni Kasi Benigno, kaya hindi nakapag-revenge. Natanggal nga si Marcos Sr. eh, di ba? Ano tuloy mo? Tao din ako. I don't regret running for Vice President. Kasi imagine nyo, kung mayor ako, tapos hinahabol nila ako ngayon. Diba? Napakadali nila ako i-suspend. Napakadali nila ako kasuhan. Napakadali nila ako tanggalin sa pwesto as mayor. Ngayon, hindi nila... Ba't hindi ka natanggal doon sa pwesto mo sa pagka-mayor? Dapat talaga si Marcos talaga, di ba mga friend? Wala tayong makita diin eh. Oh, hanggang ngayon, oh, yung mga kongreso, oh, walang impeachment, oh, tuloy. Kaya parang tinitingnan ko si Secretary Llamas, parang malumanay na magsalita. Eh. Yung mga sinasabing pwedeng mangyari na kung gugustuhin, wala hong nangyari. Tapos na ho ang 2024. Nila ako matanggal. They can drag me to hell. Pagdating nila dun, ako pa rin yung presidente ng impyerno. Pero mataas pa ang yan, bumababa lang ng yan, pero mataas pa ang trust rating yan at saka yung rating niya sa pagiging presidente, di ba mga friend? Mag-collab na ho tayo. Anong klase kaya survey nakakuha nito mga? Nakakita ho kanina, nagrarally sa Japan na mayroon din pala mga tangaro sa Japan na naniniwala pa rin dito, no? Mag-collab na po tayo mga boss. Mag-collab na tayo. Paki-share ho ito. 35,000 views pa lang ho yan. Dapat ho itong klase ng legacy ni Sara Duterte. Kumalat ho, oo.
Blessed morning, Karaoke. And to all warriors watching from Edmonton, Alberta, Canada. God bless po. Stay safe and healthy. God bless. Librado Ludovico. Joey Tobileha, shout out. Listening habang nagtotoning, patay tayo dyan. Ako hindi ako mahilig kasi sa toning eh, Joey. Totoo lang. Hindi ako umiinom eh. Pag nakadalawang Red Horse ako, kala mo lasing na lasing na ako nun. Tsaka gumagano na yung ulo ko para masakit. Oo. Librado Ludovico, shout out. Talagang ICC na lang ang pag-asa ng Pilipinas laban sa tandang Dorian Dutae, sabi ni Librado. Leti Peralta, shout out. Welcome to the club. Huwag na sanang magdadakdak si Digong nyo kasi nanggugulo na lamang naman ang tao na yan. O, diba? Eh, ganun nga eh. Joey Tobilea ulit o. Hoy, Bato, huwag ka munang mamamatay para masaya. Joey Tobilea, may playbook ka pang nalalaman, Sarah? Sino yung playboy na inupuan mo sa harapan mo? Pine-play mo yung kanyang pituto. Hindi pa sigurado yung Joey. Kamukha lang daw, sabi nila Mima Alicia. Oo. Pero tingin ko parang kamukha nga eh. Nakita rin niyo pala yun. Ha? Kalat na kalat yun eh. Elizabeth Iscaria, shout out. Good evening, Sir Rox. Ang sa akin, sana wag muna siyang mamamatay para maramdaman niya ang sakit na ginawa niyang pagpatay sa libu-libong tao na walang hustisya. At dapat lang sa ICC lang ito mangyari. At para di ma-impluensyahan ng mga kaalyado niya dito sa Pinas. At doon na lang magkakaroon ng hustisya, di ba, Sir Rox? Sana nga, ganun lang yun. Elizabeth Scareo, sana maunahan ng ICC itong kaso nila Duterte at huwag nang maging hadlang pa ang gagawing investigasyon dito sa atin at baka sumablay pa dito sa ICC. Totoo yan. Pag sumablay yan, tabla-tabla na tayo. Maghahanap na ako ng panibagong content. Kasi, parang naglulukuhan na lang, di ba? Walang magagawa ka rin yung investigasyon na yan, walang go signal ng Malacanang na mag-imbestiga kayo dyan. O, di ba? Baka playbook, sabi nga ni Sara Duterte, di ba? Magiging legacy na ito si Digong sa buong mundo. Kikilalanin siya bilang isang mamamatay tao at sa dami na pinapatay nila. World record ito. At least sikat na sikat siya. Tawa-tawa si Elizabeth. Tapos itong si Sarah, booking na sa mahilig sa confidential at intelligence fund. Wow, di ba? At yung pinagsasabi niya na nagpa-plant ng evidence, gawain ito ng tatay niya. At baka ganun din ang style niya nung mayor pa siya, o di ba? O yun ang sabi ni Las Cañas. Siya nga raw ang reyna ng tukhang, di ba? Joel Molina, shout out Karox, advance mag-isip itong si Sarah, palibhasa gawain ng mga Duterte. O di ba? Yun nga, na maiisip mo ba yun kung di mo ginagawa yun? Kalat ni Baya, shout out. Rodelia Alpilor, shout out ha. Talagang di pare-pareho mga opinyon ng mga attorney. Sana nga, Sir Rox. Salamat at ingat tayong lahat. And God bless you and to your family. God bless, Rodelia. Rodelia ulit. Ayan, Sir Rox. Gawain kasi nila yan. Gaga ang baliw. Gigil na gigil, o sir. Gigil na gigil, o sir. O, totoo. Percival ulit. Shout out. Hayaan mo na yan, ICC. Matagal nang gumalaw si Pol Pot. Ha? Hayaan mo na yan, ICC. Matagal gumalaw. Si Pol Pot ng Cambodia, namatay na lang sa natural death. 1.5 to 2 million pa ang mga victim. Forget ICC. Huwag, Percival. Huwag. May Diyos. Ha? Alan Royales, shout out. Inday Lustay, gawin yan. Gawain niya ng tatay mong si Digong nyo. Erlinda Aquino, shout out. Mga followers ni Kuya, please vote. Bam Aquino, Bunyog, Pangilinan, Mendoza, Brosas, Manuel, Dr. Willie Ong. Sa tayo mga kampanya? Mga boss.
Eh siya, maski paano, meron tayong 24,000 na malapit na mag 24,000 subscriber. 24,000 plus the family. Siguro, meron tayong 50,000 pinakamababa o na merong gumagamit ng utak para bumoto. O, marami ring tanga tayong mababangga, di ba? O, Normando Reyes, shout out. Pero sa totoo lang, Karox, nababagalan din ako sa ICC. Di ba may kasabihan, justice delayed and justice denied? Baka magkamatay na kaanak ng nagdidemanda, hindi pa nila nakikita ang justice sa kanilang kaso. Yun nga eh. Edmundo Cheng, shout out. Hoy, Atty. Bueno, halatang isa kang tuta ng bayaran ng mga Duterte. Buti pa tumigil ka na. Hindi natin alam. Edmundo Cheng ulit. Kayong mga taga-Quadcom, panindigan ninyo na may mga bayag kayo. Wala kayong tiwala sa mga una ninyong mga investigasyon. Pinahaba lang ninyo para magkagastos pa ng bayan sa walang katapusang investigasyon na bulok. Mainit ang ulo ni Edmundo. Pinoy C. Salt Bay, shout out. Attorney Conti's statement is both accurate and reliable because she is an international lawyer. O, diba? Hindi, anyway, inamin naman ni Atty. Bueno na sa kanyang konting kaalaman, diba? O, diba? Mundo Cheng ulit, pagka walang nangyari sa mga kaso ni Digong at Sara, hindi malayo na ang palabas na away lang ng Marcos at Duterte dahil sa tagal na ng mga investigasyon. Your guess is as good as mine, my friend. Shelly Jaisel, shout out. Tama si Fiona. Tama si Fiona, Karox. Kasi ganyan ang style nila pag may gusto silang ipagurgur at masira ang pangalan. Basta hindi nila kaalyado, gagawa nila ng paraan para masira ang buhay. Isa doon si former Senator Laila de Lima. O, diba? Alam niya. Pinapasa mo naman sa akin playbook mo sa playbook niya yan eh. Si Abuera Mayor nga, putik. Nakakulong na, seserba na search warrant. Putang ina yan. Papamura ka talaga. Bagong taong, visit. Shelly J. Zero. Yun nga lang talaga masasabi ko rin, Karox. May Diyos naman. O, yun. Pinoy C. South Bay, shout out. Remember, God is in control. Sa haba-haba ng prosesyon sa ICC din ang bagsak ni Digong at grupo niya. Ha? No? Pero siguro yan. Ano to? Mabagal man ang proseso ng ICC, pero sigurado yan. The Lord is not slow to fulfill His promises, as some count slowness. But it's patient toward you, not wishing that any should perish, but that all should reach repentance. Oh. Nagbabasa rin ng Bible si Pinoy Salpay. Hindi kasi ako mahilig magbabasa niyan. Lorna Bele, shout out. First time in history, Sir Rox. Sa nangyaring yan, nakakulong na papasukin pa ng mga pulis at magseserve ng search warrant only in Duterte's administration. O, diba? At yung murder naging homicide. Nakalaya na. Dismiss na yata yung kaso. Tangin ng hustisya yan. Joaquin Mesa Jr., shout out. Umami na. Now is probably the best time to use ICC as leverage as follows. Gusto mo ba, Mr. Duterte, na i-turn over mga illegal at nakaw na yaman? O ikaw ang i-turn over sa ICC? Victim of EJK can be compensated from the proceeds of sale of forfeited property. ICC has no jurisdiction over illegal wealth. Oh, diba? Meanwhile, sa Mandaluyong mental, ikulong. Meanwhile, sa Mandaluyong mental, ang kulong niya bilang house arrest. Sana nga, Joaquin, ganun ang mangyari, diba? Joe Film, shout out. PBBM, dalian mo na. At papasukin mo na ang ICC dahil kapag pinatagal mo pa yan, yayariin ka talaga ng mga Duterte.
Demonyo talaga ang mga yan at gagawin ng mga yan ang lahat ng makakuha. Makakuha lang nila ang gusto nila, ang manatili sa kapangyarihan at magpakasasa sa kaba ng bayan. O, di ba? Ewan ko dito kay Bongbong, oo. Ha? Lisa Juyad, welcome to the club, ha? Kamatayan lang niya ang tunay na makamtan ng kanyang mga biktima. Ang hustisya di kayang ibigay dito sa taga-usig natin. Doon habang buhay ang parusa niya na walang kasing lupit at malapit na yan. O, sana nga Lisa, sana nga. Ted, shout out Ted. Kung ganyan pala ka tulad na sinasabi Atty. Conti, ang kamatayan lang ni Digong at ng ibang kasangkot sa EJK tulad ni Bato at ang makakapagpahinto sa investigasyon ng ICC, maganda yan. Magninegosyo na ako ng lubid karaoke. Mabenta yan. Titiba ako dyan. O Ted, ibig sabihin, hindi, masakit yun. Isang bala lang yan. Tututok lang nila sa ulo nila, tapos na. Yeah. Ted ulit, sana isama sa Quadcom investigation ang nangyari kay Mayor Espinosa at Abuera Leyte. Pinapatay sa kulungan para wag nang maulit ang abusong pagpatay ng mga otoridad sa loob ng kulungan. Meron pa nga, di ba, yung kay Garma nga, di ba, pinapatay yung 3 incheck. Ewan ko dito sa ano to. David Allen Mendoza. Ano ginagawa ni His Excellency, ano? Ay, nako. Gandang gabi po, Karox. Ang makapagpapahinto lang po sa ICC ay ang kamatayan ni Digong. Pero paano naman si Bato, Bongo, Sara at yung pasangkot? Yun lang. Hindi pa rin sila ligtas, sabi nga ni Atty. Conti. Maliban ako, mamamatay din silang lahat. Diba? Kailangan may managot. Ayon kay Atty. Conti, ha? Mayamin kay Atty. Bueno, iba yung kanyang konting kaalaman, eh. Diba? Kung ako kay Digong, ay kausapin niya na si kamatayan. Nakalawitin na niya ang liig para matapos na ang lahat. Diba? Siya nga si kamatayan yata. Ito mo, ang dami niyang pinapatay. Rinaldo Gonzales, shoutout. Para at ang sakto na tamang-tama si Atty. Conti. Nakamatayan lang ang magliligtas kay Digong nyo. Pati ata sa kamatayan, bata ni... Pati ata si kamatayan, bata ni Digong. Takot din ata si kamatayan kay Digong. Baka siya patayin. Kaya ba nasabi ni Sara na pwede siyang maging presidente ng impyerno? Mukhang may basbas na nga. Yun nga. Sila si kamatayan, eh. Maril Pabianak, shout out, ha. Good day po tayo sa mga ka-warriors. Kapag si Atty. Conti ang nagpapaliwanag sa ating lahat, nakakakita po tayo ng pag-asa na magkakaroon ng hustisya ang mga biktima ng EJK. Kasi kapag ang mga gobyerno, hindi po natin masigurado na kung ano ba talaga ang pakay nila. Ito ba ay para sa hustisya o para lang sa pampolitika at propaganda nila? God bless us all po tayo at sa mga ka-warriors. God bless, Marilo Castro. Buti na, ipopost ko pag inuubo ko, eh. May hinawa ko sa lamig, eh. Federico Mandak, shout out. Masama ang manalangin laban sa isang tao. Pero kung yun ang makakapagligtas kay Duterte para makaligtas siya sa ICC, ay sino tayo para humusga sa pasya ng Diyos? So be it, para matahimik naman ang Pilipinas kahit kaunti. Kasi nandyan pa rin yung presidente daw siya ng impyerno. Diba? 3JC Hope, shout out. Hello Sir Rox, nasabi ko naman sa iyo kagabi na ang Diyos ang siyang hahatol dyan kay Diggs. Alam naman natin yan. Maaaring si Atty. Conti ang instrumento ng Panginoon upang ang mga sinasabi ni Atty. Bueno ay hindi magkatotoo. Ang Diyos pa rin ang siyang magpapasya sa kaso nila Duterte. Diba? Shout out, friend Shervin Sapeda. July 7 Alcantara. Christiansen, shout out sa inyo mga friend. Friend Amy Bingson, Dolor Garcia, shout out. Anak Eman Escalona, shout out, ha. 3J Show po dito. Sa ngayon nga, Sir Rox, parang nagigising na ang mga taga Davao. O baka naman nawala na ang takot nila sa mga Duterte at nakakita na ng pagkakataon na palitan sila sa pwesto. Kaalyado ni BBM ang mga Nograles, di ba? Kaya tutulungan niya ni BBM para manalo sa Davao. Yan ang isang bagay na kung mangyayari, tiyak na mapipilayan ang gusto ang mga Duterte. Naku.
Kaya dapat galingan ng mga militar doon, ha? Bantayan nila mabuti yung galaw ng mga Duterte, baka pagtatakutin yan eh. Yun lang naman ang pag-asa na nila. Oo, takutin nila yung mga tao doon. Oo, gaya na sinasabi ni Cotabato, na walang takot ang tao sa Davao. Oo, ha? Alam nyo, napakayaman pala ng Davao. Bukas yun, talakayin natin. Napakagaling pala ng pamamalakad ng mga Duterte dyan sa Davao. Oo, sobrang yaman pala. Ha? Bukas yan ang topic natin, mga friend. Kung gaano kayaman ang Davao at kung gaano nila inasikaso ang Davao. Kaya hindi sila natatalo. Diba? Shout out, my friend, Jun Lagon. Jeff Ramos nak, shout out ha. Ryan Yumura, Ant, shout out. 3J show pa ito. Halimbawa na nga na makalusot si Digong sa ICC pero tiyak si Bato at Bongo hindi. Kung makukulong ang dalawang ito, malaking pilay din yan sa mga Duterte. Hindi lang yan. Pati yung mga kasabwat nila sa EJK kapag nakulong. Napakalaki rin namang dagok ito sa mga Duterte. Samahan pa ng matalo si Davao. Tapos ang budget deposit hindi na nadagdagan. Hindi man okay ayos na rin. Total hindi matatakasan ni Digong nyo ang parusa ng Diyos. Totoo yan. 3J show ka ha. Show ulit to. Ito pang isang issue sa Rox. Nag-apologize daw si Trillanes sa mga Duterte. Pwede. Nag-apologize si Trillanes. Dahil dreams lang nila yon. Tawan-tawa si 3J Show. Napapasaya nila ang sarili nila sa kanilang mga kabalastugan. Nasa isip nila lagi si Trillanes Kaya kahit na napapanaginipan nila. Pero seryoso, Sir Rox, isang kabaliwan yan. Well, nababaliw na nga ang mga DDS vlogger dahil hindi na sila makaisip pa ng ibang paraan para gumaan-gaan ang kalooban ng kanilang mga amo. Kaya fake news, pamor sila. Totoo yan, 3J pula. Ito sila kumikita sa pag-iisip ng katangahan. 3J ulit to. Si Trillanes walang sinisino. Nilabanan nga niya si Aling Gloria, si Duterte pa kaya na ang daming mga ebidensya ni Trillanes sa katiwalian ng mga buhong na ito. Di dapat nga piyesta na agad-agad si Pulong, di ba? 3J show ulit to. Teka lang, Sir Rox, may ba ako? Hala itong mga tulpo na ito, nanang kupo ang yayabang lalo na si Erwin at si ano nga pangalan nun ng kaaway ni Atty. Libayan, si Rapi. Dami kasi nilang tulpo. Akalain mo may mga Filipino version pala itong si Alice Guapings. Akalain mo napaikot ng Erwin ang Amerika. Akalain mo born in Hawaii kuno. Nanood dito kanina sa vlog ni Atty. Claire Castro, no? At saka kaya to, napanood ko rin, yung wala kang magagawa Yan ang nangunguna sa survey sa senador. Ano ka? Ha? Kaya nga kakawala dito sa Pilipinas. Yung mas makapal ang mukha, yun ang nangunguna sa survey. Ang inang yun. Unbelievable ang lakas ng loob ni itong Erwin. Itong si Rapi Tulfo, kung makaasta sa RTIA, super yabang. Yung pala, peking US citizen o pineke ang pangalan sa US. Ano ba itong mga ito? Ang kakapal ng apog? Or kahihiyan ng dalawang ito? Sinurrender daw ni Erwin ang kanyang US passport. Utot mo, kinansila ng US ang passport niya. Super yabang talaga. Ikaw naman, yun na talaga sila Doon sila hinangaan ng tao. Nagamit nila yung mahirap card, matulungin card. Pero ako, di ako. Napeke ako niyan sa totoo lang, 3J Shop. Kala ko nga, kakampi na inaapi. Putik yan. 3J show pala. Yan ba ang tatakong presidensya 2038? Anong pangalan naman kaya ang ilalagay sa balota ni Rapi? Anong apelyido? Kaya anong middle name? Nagdududa ako na Rapi Tulfo nga ang tunay na pangalan niyan.
Yun nga ang sariling anak tinatwa, yung pa kayang sarili niya ang hindi niya kayang itatwa. Ay, ewan. Huwag ka nga, 3JC Hope. Yan ang number 1. Sunod si Sara Duterte sa presidensya ball sa 2028. Ganyan tayo. Oo, wala na. Taki mo impeachment, putik yan. South Korea, presidente. Dito, putik yan. Vice Presidente, binaboy ang Kongreso, binababoy wala na, binaboy ang budget, hindi ma-impeach. Ha? Kongreso na 105 signature lang, wala pa? Oh, ba? Only in the Philippines nga eh. Buti kayo, nandiyan ka sa ibang bansa eh. Tuloy natin. Itong si Harry Roque naman, sana nga, this January, madakit na rin sa ibang bansa. Dito siya magpaliwanag at hindi sa social media. Super yabang ito. Bakit ganun, Sir Rox? Si Duterte super yabang, si Pulong, Baste, Pusit, super yabang. Wala naman silang bato, Pusit, Robin Hood. Ayaw patalo sa kayabangan itong si Harry Roque. Dapat may batas na lahat na mayayabang sa politiko itapon sa North Korea. Wala kang batas na ganun. Ay, mission accomplished mga boss. Hanggang bukas po muli. Ha? 3J Shop, nagtataka pa sa mga mayayabang. Siyempre, sandal sila sa Duterte. Kala nila, untouchable din sila, di ba? Anyway, bahala na sila, mga friend. Magandang gabi po mga boss. God bless. Last day na ho bukas. Di ba? Sana nga, maging maganda ang 2025. Pero hindi ho ako umaasa. Kaya mga boss, God bless. Good night.